Magabasa ako sa laing klaseng translation, another translation, in which ini nga translation may araw sang emphasizement nga aton pagid matinaw. Siling pa sang Amplified Bible Translation, amuning basahon ko. I know your, nabutang ang open and close parenthesis, record of works. Dito, I know thy works. Sa Amplified Bible, I know your record of works. Kasi pag sinabi, I know your works, para lang, yung ginawa mo lang. Pero ang langit nagsasabi, lahat ng ginawa mo ay nakarecord sa akwat ng buhay. Kaya yan isang magandang bagay. And what you are doing, alam ng Diyos, pati kung sila kung anong atong ginahimo. See, nakita mo, I have set before you a door wide open. Wow! Dito na sabi nila, I have set before thee an open door, bukas na pintuan. Subalit sinabi ng Amplified, hindi lang bukas, malapad, malawak na pintuan. Which no one is able to shut. At ang karutong, I know that you have but little power, and yet you have not kept my word and guarded my message. Kita ninyo, no? Diyan, keep the word lang. But here, sinabi, and guarded my message. Yan ang sinabi, hindi na natin na yung kanyang mga salita, hindi na natin iningatan, binantayan pa natin. Kasi may nag-iingat, mayroong tinatawag na babantay na hindi iniingatan. May nag-iingat, wala namang pagbabantay. Okay? And sabi niya rito, and have not renounced, or in other words, denied my name. Iyong ta sa aton mga mata, magapangamuyog kita, amay nga balaan sa sininga tion. Kalipay ginamon Ginoo nga ang mga pulong mo nga napili sa sininga iglesia nga bilang basihanan sa ikawalo ka tuig nga pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, Panginoon. Aking dalangin at kahilingan, gamitin mo ang mga salita mo ito upang muli makakita kami ng sariwang lakas, Panginoon, at liwanag sa buhay. Maraming salamat, pagpapalay ko po ang iglesia nito, kasama na po ng iyong lingkod in the person po of Pastor Selena, amen, at ang buong may bahay, pamilya niya, Ama, ang lahat ng mga kapatiran, elders, lahat ng opisyal ng iglesia, at alam ko, Ama, lalago at lalago pang gawain. Amen. Ang mga ito, may sayang ini. Maliban abi nga mahal ang pagpatarpulin, pero importante ni, naari natin. Kaya may buod, ipaabot ang Diyos sa kasing-kasing sang nakapinsan sini. Ikaw, pastor, ang nag-ampo sa Ginoo, gihatan ni. Ang inyong pastor, sino? And may young people, wow, the unstoppable God. Mahimo ang iyang una-una, naging butang niya, unstoppable God. May ara sa santungo nga gusto niya ipaabot. Mahimo, may ara siya. Pero dugangan ta. May madalong pangabagay nga gitawag unstoppable God. Which in fact, kung tanaw natin diri, ini nga letra, ini nga pulong, wala na include diri. Di mabasa unstoppable God, wala. Pero, ini ginagawa tungod sa resulta sa naintindihan diri. Ano na rason? Ano na gusto ko mapaintindi sa inyo ang mga bagay na ini. But first of all, ang background, paano na ito? Nga ginambal na, gin-address na sa kay sino? May makatinong sa inyo. Anak, sino itong naghatag sa ikaw, no? Ay, sinuna siya sa aking patumod. Ay, sinuna, hindi nga versiyon, sino ang ginatarget, sino ang ginatumod. Diri makauturan. Anak, diri makauturan. Ang tuod-tuod ni, wala pa ta nakatukod si Bahan-Ari na ni. May tumong ini, ginhambal ini, isa sa mga 7 ka iglesia sa Asia. Ito, kay may 7 churches sa Asia, kagantanan nga ito siya, may ara sing nahibaluan ng Diyos. Wala sing butang natagog sa Ginoo. Ang tanan nga iglesia, ini 7 ka iglesia sa Asia, ginbanggit ng Biblia, ang tanan nga ina, ginamonitor sang Diyos,
wala sang isa dira nga wala niya ginhatagan sang bili. Gani sa pito, isa lang ang commendable. Ina balang madayaw mo gid, isa lang. Ang iban may ara ginagmay nga mga pag-appreciate no sa isa ka iglesia. Kay may ara man sila nahimo pero lain gid ini nga iglesia nga gi-mention sa Revelation 3:8 kay ini nga iglesia sa Philadelphia. Now, pag hindi ka nakakuha ng ugali ng Philadelphia, hindi ka karapat-dapat tumanggap nito. You are not worthy. It is exclusively addressed to the Church of Philadelphia. Ito sila, may Sardis, ano pa? Laodicea, ano pa? Ang dami. Binanggit, 7 sila. Pero isa lang ang may amuni nga bersikulo gi-address para sa iya. Sige, kuha na anak, sige. Kuha tapos, dala dito ha. Na. Okay. So, isa lang ka iglesia ang ginhatagan sini. Amoy na, pwede natin i-claim kung gusto mo. Pero, pag hindi mo na-meet ang nakita sang Ginoo dira, you are not qualified to claim it. Yan ang Diyos. Kaya nga, aton si Saon, ang aton kaugalingon. Okay, kung kanyang background, ining iglesia sa Philadelphia, ang iyang location according sa history nga aton nga tunaan, kay magtuon man kita bago nato na-explain. Philadelphia was situated in a strategic place on the main road of imperial post from Rome to the east. Ang ibig sabihin na inisya mga kauturan nga iglesia nagaatubang inisya no sa area nga gintawag niya east. East, kabalo ka mo din ang east? Ang east na binanggit niya kasi sa Bible may east, may west. Karon sa kahimtangan sa location kin-mention ang mga mahalagang butang and later akong explain sa inyo ina okay diri kita anan. Now kin-mention niya ini sa bulubukit o grupo katod nga bahin na elevate siya kagakataaso niya above sea level. But ining iglesia pila ka beses na ini siya nga natublag. Nga tungod kay ang location sa area is ara gid mismo nag-agi ang fault line. So permi may lino. Tawag ini siya nga church nga may earthquake. Under siya sa pressure ini nga iglesia. Amoy na paras pala sa aton diri. Diri sa aton iglesia sa Gumilo, wala nang takay balo, pero kung aton tanawon siguro na, kung aton isasaon siguro, base, nagpatungmang kamo sa fault line, kaya bulkan dira sa biyak. Yeah. Mayara. So, imposible nga wala fault line somewhere here, na may bulkan tira, basta may bulkan, may fault line na siya, may connected na siya sa iban man nga mga volcanoes according sa mga nagtuon sa study sa duta kag sa earthquake pati na sa ginatawag mga tectonics ginatun-an ina para nga mal-locate nila amo na gani diri sa aton diri sa aton sa Mindanao ilabi na particular diri sa South Cotabato Central Mindanao District hindi takaayo ginatublag sang bagyo may nagaagi man panalagsa lang kinagmay lang ang mga damages hindi katulad sa ibang nga mga lugar nga highway gate sang bagyo highway gate kita diri Bagyo, Luzon, Visayas, kasagaran nagaagi aton diri mga waslik na lang sang ikog sang bagyo sa nila. Amo na may ulan, may hangin, magkaratukal aton ikog lang na hindi ginalawas sang bagyo. No, ang lugar sa Visayas nakabisita ako sa isa ka district sa kuha ko nilang speaker sa ilang conferences sa section pila ka section nga nag-join. Daw kasubong sa district conference, mga kauturan, Masbate area, nang sa ako nagpasulod na dito, pagkanto na sa Masbate,
nagre-routing ako sa akong biyahe kay ang Cebu City no sang pagkadto na ako sa Masbate, hindi magtugod ang Coast Guard nga maglawit kami sa karagatan pagkadto sa Masbate kay bagyo. Kay alat yan ginapakto Masbate. So, siling ko ba, hindi ko katabok kay kaulat ng conference. Amunag sa ano kadikado, hindi pwede balibaran basta sa buluhaton si Ginoo. Ginoo mo sila sa ibang grabe nga ni mga pastor, live and let die. Patay buhi, basta buluhaton, dira. Hindi kita mag-atras ini. No, amo na ganin sa nalig pa kami sa Cebu kahapon, no, medyo wala pa kami kapaway sa Mayo kay kada gabi siyempre pulaw. Pero siling namon sa mag-asawa nga katuan gid nato na hindi gid pwede kagabi ba to may nag-chat na kung diin kami dapit na. Diin na kamo dapit. Monitor kami ba? Sino to nag-message? Ikaw gali. Sorry wala ko ma-address po ang gamit kong address. Kaya wala ko kabalo kaya ang pangalan mo, hindi ko ma-determine, laki, babae, bata, batigulang. Oo, kasi hindi ko siya acquainted kayo. So, para hindi ako magsalamas, sila ko nga, Brad, aring pa na kami, babae, gali. Na-involve niya. O kung sila naman kung sis, tapos lalaki, gali. Ano si Pastor, payo pa na sa ako. So, para hindi kita masipyat, pagrespeto na lang po, hindi ko man balaan kung sino malam sa amon. Sa tanong niyo, sino malam sa amon? Ha? Sa tanaw nyo ba? Oo. Bata pa niyo. Ilan niyo sis? Kikiklik ka na. Sira ang church. Nagubak. Kung sa'yo nagkaagad rin sa una kung ang church, bagyo to. Linupod. Niya naguba ang diri, wala maunsa. Oh, salamat sa Ginoo. So, lino, kagula ka beses na natabo according sa history, hasta nga, amanasin niya, the only major problem with its location was that the area was prone to earthquakes. Tungod kay ang line. Kabay no, wala po line diri. Kabay. Okay, so, mauna nga ang atong sistema nga ang Diyos nakakikina sa Diyos. Kung ikaw, hindi. Ano na kung masama tapos yung palakpak para klaro na ihambal ko. Okay lang, magpalakpak ka mo, mas malipay ko, kay buhit ka mo. Okay? So, amo na, kung palasugod ka, balance ang Diyos. Kung may kakahatag tarong sa imo'y kapulo, balaan sa Diyos. I know your works. Kabalo ka mo, ang atong binuhatan, importante mga kautugan. Hindi ka pwede magsilid na anong nahimo mo, okay lang sa imo kung para sa imo. Pero ang Diyos interesado sa atong tinahimo, gani kinarecord sa Diyos. Ang revelation maghatag sa everyone ang tagsa-tagsa upman sumala sa iya binuhatan. Labas siya sa hugog sa nahimong natin. Amoy na ang isa kabagay, tinisilin niya, I know your records of works. Kaya nga, itong si Moses, nung tinawag siya ng Diyos, halin siya sa isa ka maayo ng kahintangan sa karihan. Tanawin ninyo ang Diyos hindi makalimot kung ano ang katutom sa niya anak. Si Moses nagatubang sa isa ka critical and dangerous moment sa iyang buhay. Kaya nga, nung siya isinilang, nagkataon din na nag-declare ang hari, lahat ng mga lalaking anak, patayin! At yun yung panahon na pinanganak si Moses. Kaya nga, hinahanap na ang lahat ng mga lalaking anak upang patayin. Pero ang Diyos, nung nilingon niya ang ina, ang pamilya, alam niya, nakita niya anong ginagawa because of their works. Ining nanay niya ini magtutom na nag-aalagad sa Ginoo at tungkol sila. Ang Diyos! Nag-declare. Dito ang sabi ng iba, nangako daw ang Diyos sa Philadelphia, behold, I have set before you. Nangako daw. Hindi po yan pangako. It is a declaration. Kasi ang saad, himuon na lagi ina sa deklarasyon sa Ginoo.
hindi pa nahitabo, nagbutang na ang Ginoo in advance. Behold, I have set before you. Wala ka pa. Una sa iyo. Nandyan na ito. Ginawa ko na ito. Ang hindi lang basta-basahon. Naginahanglan kita sa pag-intindi sa mga kung ano ang ginhambal sa Diyos paagi sa iyang pulong. Kaya sabi niya, behold! Yan ang sinabi niya, I have set before you a door wide open before you. Hindi ka pa isinilang, yung pintuan nandito na. Pero yung pangako, pagkasilang mo, doon na lalabas ang pangako. Nangangako ako, lalaki ka ng malusog. Pero itong plano ng Diyos, hindi ka pa isinilang. Wala ka pang nagawa. Ang sabi ng Diyos, ako naglagay na ng isang bukas na malawak na pintuan sa buhay mo. Ang ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, dyan na-apply ang aking theme. Ako magpatunay. Ako ang Diyos na walang sinumala. Tandaan nyo, maglingkod mo sa Ginoo, mag-alagad ta sa Ginoo. Walay yawa na pwede ikaw ipalagpot kay nanuman ang Diyos ng butang na. Maliban lang kung di mo tarungon ang pagtrabaho sa iyong kaluwasan. Usay sa church na mga membro nga isok ba? Oh, natin. Wala na sila magbantay ba? Oh, nasa church. Hindi na ako. Sa nasa church, daan ang spiritual. I have experience with that. May mga membro minsan, pag mangaral ako, magtuturo ako, ayaw sa banal na kasulatan, magsabi pa yung ibang membro, Pastor, muna magpan pastor. Kung saan, muna magsayo. Uy, ako'y pastor, ako'y nasayo. Ikaw, husto ka, oo. Ikaw ang tagibutang sa Diyos. Kaya akong taya. Nakalong point? Ganun yung totoo. Kung sino ang nilagay ng Diyos, iyan ang tama. Kasi kung ikaw ang nilagay ng Diyos, sabi ko, brother, sister, kung kayo talaga ang tama, then, sabi ko, willing ako, sabihin mo sa Diyos, ipalit ka dito, ako dyan sa upuan mo, akong makinig sa iyo, akong magpalakpak para sa iyo, ako ang gagawa ng legal para sa iyo. Eh, bakit hindi ka nandito? Bakit nandiyan ka pa rin? Bakit ako nandito? Ano nangyari? Oh, ano nangyari? Sapagkat ang Diyos alam niya, hindi natin alam, alam ng Diyos. Alam ko ang lahat ng inyo nangagawa. Alam ko ang laman ng puso ninyo. Alam ko ang laman ng isipan ninyo. Kaya Diyos kami ng Diyos, sasabihin ng Diyos, huwag niyo akong turuan, huwag niyo akong pangunahan. Pag ako ang nagsira ng posisyon, ako rin mag-aayos niyan. Yan yung totoo. Kailangan gawin natin ang tama. Alam ng Diyos kung ano ang totoo. Hindi mas talo ka. Sundin natin ang Diyos. Dito pa lang, I know your works. Diyan pa lang, katakot-takot na yan. Kaya nga, hindi sinabi ng Panginoon na yung gawa mo, wala akong pakialam. No, I know your works. Kaya nga, dapat natin siyasatin. Sabi niya, I know your records of works. Ang lahat nakasulat. Tingnan nyo, ingat tayo.
Ingat tayo. Meron tayong minsang nagawa na hindi natin namalayan na ito pala hindi tama, labag sa kalooban ng Diyos. At sabi ng Diyos, hindi sabi ng Diyos, anak, kailan mo tayo itutuloy yan? Alam ko ang iyong ginagawa! Ituloy natin! Bakit? Kahit na pala naglilingkod ako, nagkakamali ako. Tama, nagkakamali pa. Wala nang hihigit pa sa maniniwala sa Diyos. Wala nang hihigit pa kay Cain at Abel. Wala na. Bakit? Sila yung mga unang anak ng mga magulang na merong tinatawag direct relationship with God. Because during the time, they walk with God personally. Kasama nila. Kaya nga, tuwing madaling araw, dinadalaw sila ng Diyos, si Adan at si Eva. Nakaranas sila na makisama sa Diyos at samahan ng Diyos sa kanilang pamumuhay. Nung sila ay nasa garden ng Eden pa, at sila ay nakaranas kung ano ang kabutihan ng Diyos. Subalit hindi garantiya na kahit marami ka ng panahon na ikaw ay naglingkod, hindi garantiya how long we serve God. That's not the guarantee. Sabihin ko sa inyo, hindi garantiya kung sa nakakadugay na galakan. At ang garantiya, how pure you are! Because God knows how we work. Alam niyo ang bawat ginagawa natin. Ay, dali lang, mura na nagalog ako. Ilunggo ako ang akong silingkaina. Pasensya na ka mo. Basta gusto kong mag-emphasize. Tugutin na lang din ninyo kung ano ang mas mahal ko sa dila ko, ha? Kasi tutuod lang. Ay, hindi kits pa sa beles, hindi kitabi ko ilunggo. Tutuod lang. At iskan lang ko sa dugo, sang sawa ko, ang nagbalit ko. Tutuod lang, hindi kit ilunggo. Hindi kit ko yung ilunggo. Ganun, nakakatun lang ko. Amo na nga, pag mag-alap ko yun, nabalang, kung istorya lang, mabato ko yan. Pero kung wali na, iba-abi na. May gusto ka balang, kung meron kang gustong sasabihin, na hindi mo kayang bigkasin sa ibang lingwahe. Amo na gusto ko nga, tagaan nyo lang ko sang kahinuhayan, ha? Amen ba? Amo na nga gusto sa Diyos, intindihan ta ang mga bagay, hindi kundi ano na takadugay, kundi sa aton na pag-alaga, kundi ano kaputli kita, nga nanganagay sa Diyos. Hindi pa siya ang katugay, kakalawe. Kung ang Diyos lang warning, may nauna na naulihi pa, at may naulihi na nauna. Ano na sila bagay? Ang Diyos hindi mo mapunggan sa iyang pagkahimuon, tarungon talang, ang atong himuon sa kinabuhi, ang tanan ng mga buhat natong tarungon talang, kay sugiran ko ikaw, nakita niya ang ating mga pinagdaanan, nakita niya ang ating kahirapan, alam niya ang kabigatan na ating pinapasan, subalit para sa Kanya, walang problema yan. Pag maging matuwid ka, hindi ako kayang pigilan na kahit na ang pinakanya mo. We cannot bribe God. We cannot bribe God. Ang pag-ibig hindi ka pwedeng sumulan ng Ginoo. Hindi ka pwedeng sumulan siya para nga magliwat ang iyang desisyon. Hindi ka pwedeng masabi, Lord, Ginoo, doon natin ako, doon pa impyerno ko. Ginoo, mahatag ko Ginoo sa church sang isa ka bukid, Ginoo nga lupa. Isa ka bukid. Sabat sa Ginoo, hindi mo ba akon, ina? Anong sila sa Diyos? Ang bukid akon, ang kapatagan akon, ang bulawan akon, ang kwarta akon, ang tanan na sa wala na natulong sa kalibutan kung wala siya magdeklara. Kasi ikaw iyak ang Diyos. Ang kinabuhi, kung ang rason, kung naginagawa nito, ikaw sa Diyos, na ginarekod ang atong pinuhatan kaysa ang taliyak sa kanang kabuhi.
sa Ginoo, allowed ka. Allowed ka yun. Allowed ka. Yaman, hindi ka mga lagar siya, tagiyas ang kabuhi. Yung kusubong bala ini, nga ang tao, kahit mong mugto na bala, di ka sa hospital. Pagabot sa hospital, ang original sa iyang bukas ng ilong, daw mga ilang sentimeter ng buhok. So kagrabe na siya, nagabot na ang bukat ng isa pag maghapuon siya, tagduhan na kapulgada. Ubus. Saan ang buhaton? Oxygen tank. Magdala ng oxygen tank with yung kanyang bus, ilagay sa ilong para di ba? Huwag mo sabihin na pagkatapos mo gumamit ng oxygen, uwi ka lang, go, thank you, bye-bye. No. Sabi ng doktor, hey, balik! Isang tangking maliit. Magkano binayaran natin sa isang kapatid na hospital? Yung isang tangke niya, parang 1.5 yata. Yung isang tangke maliit lang. Hindi pa naubos, 1.5 yan. O, tingnan ninyo, ha? Yun, mahal yan. Hindi mo naubos, pero babayaran mo talaga yan. O ngayon, tanungin ko kayo, nung hindi pa kayo nagkasakit, sariwa ang hangin, nakakahinga tayo, simula pinanganak tayo hanggang ngayon. Sinisingil ba tayo ng Diyos? Nakakahiya naman. Pagkatapos ayaw mong maglingkod, pagkatapos sabihin mo, ayaw ko, pagkatapos yung sabihin, halika, magsama tayo, simba ka, at ako lang, iisip ko, hey, kaya ka! Pwede ka magsimba! Hey, maayo ka, ibalik mo sa Diyos ng imong gininhawa, kag mangita ka sa iba na ikaw na ginawa! Sino pagpagod? Untong gabi, kung sinong pinaka na kung mapirdi ka, babayad ka. Masalom lang. Salomay. Salom yung ano eh. Alas na nalagpasan ng ibang oras, waigi. Uy, ka ko nagbubuha. Pag-abot sa ubos, nakita na gatika na yung amo ng kamot. Unay, nakinabuhi. Pag-abot, amo ng kamot. Sa ginabring nila, may aral ganito na kasulat. Mas may mapatay ko kaysa mapamulog ako. Amo na mo, Kristiyano, subong sila. Hala, utong-utong sa kalimutan. Napatay na siya sa kalimutan. Magkalikot na sa pagalagan. Hey! Hindi na tama. Hindi ka magkuripot ang imong adlaw ang oras. Huwag kang magkuripot sa Diyos. Ay, nalipitay mo sa iya. Ang pagkakasap natin sa bahay ng Diyos. Kinahanglan mga lakad ka sa Ginoo, wala eksente, nakanang tao, ang dali ang Diyos. Kaya sabi ko, alam niyo ang tao, tatagal pa sa mundong mabuhay. Sino sa inyo gustong tumagal pa sa mundong mabuhay? Pastor, sige, bawang isa. Hawakan niyo may ipon. Hawakan niyo. Sige. Sige, ha? Muna kayo. Antayin lang sa akin sasabihin. Magtanong ako muli. Sino sa inyo ang gustong tumagal ang buhay sa ibabaw ng lupa? Taas kamay. Yung iba, ayaw nyo. Yung ayaw, mag-pray tayo na kunin na sila ng Diyos kasi nagmamatali na sila. Oh, pag magkakaisip ng pastor, mangyayari talaga. Ano, magsimula na kami mag-pray o baka nagbago isip nyo? Ha? Ano, magsimula na kami? O sabihin nyo, pastor, wag muna, nagbago isip namin! Ulitin ko, sino ang gustong tumagal pa
Lahat na. Itago niyo may grupo. Itago niyo. Yan talaga yan. At pag tumagal, kung umaba yung buhay mo, huwag mo ibigay sa mundo. Ibigay mo sa Kanya. Siya ang nagpapahaba ng buhay. Kaya nga, habang naglilingkod tayo sa Diyos, huwag tayong reklamo ng reklamo. Anong magawin? Gawin ka mo ka pamahakin. Reklamo. Abang kuto mo ang sabat, reklamo. Pero kung magreklamo, aros mas matatatatatatak. Anong magawin? Huwag gawin na. Huwag kang magreklamo. Huwag mong sabihin, ako lang nakita ni Pastor mo. Bawal sa maluwi, kapoy na kuya, ako nakita ng pili ni Pastor. Hindi ka magreklamo, kinakapoy ka na. Abati ang dami na sa Diyos, ang Diyos na unawain. Sabi ng Diyos, ay pagod naman ako, kawawa naman. Sige anak, pagpahingahin na kita, bukas wala ka ng buhay. Ano ba kayo? Napapagod ba kayo maglingkod? Hindi na tayo napagod gumawa ng masama sa mundo. Na wala tayong mabuting patutunguhan, impyerno lang. At sa impyerno talaga walang pagod. Ang sitaw mo mainit masakit. Iyan pa maglingkod sa Diyos. Ayaw ko! Bakit hindi tayo dapat na huminto? Bakit dito tayo dapat humigil sa paglilingkod? Sabi ng Diyos, hindi ka pa nagsimula, hindi ka pa nabaptize, naglagay na ako sa iyo ng bukas na pintuan. Walang problema na hindi na kaya ang lakasan. O hindi na siya makapugong araw. Nagbutang ang Diyos sa pinatahan na wala sinay natatakot. Magmati na lakon ako sa akong mga pagsutan ka tayo. Isa ang mga may ako maging na iba. Sila kapugong. Sila ang nagabalda. Sila ang nagpa-discourage. Mga kauganan, Pastor, ang hangkat ko sa inyo, tandaan ninyo, sabi rito, and no man can shut it. Walang tao na pwedeng tumigil. Amen. Amo na nakaw ko ng titaho. Pag tao ka, nagtibuha ka, tungkan mo ang katuyuan sa Ginoo, mag-aantos ka. Alagad sa Ginoo nga nagawali kang matutom. Tandaan ninyo may gahong na. Did you remember during our last sectional AMD conference? Ano sinabi ko? Ang buhay ay limited lang. At pag hindi ka maglingkod, hindi natin alam na merong mamamatay. Hindi ko inakala, minamatay talaga. Sabihin ko sa iyo, warning ito. Huwag mong pigilan ang gawain. Ano man ang kalagayan ng pastor mo, kahit bright ka sa pastor mo, ang sabi na Diyos, hey! Alalahanin mo ito, kahit magsilingkit ang mango, pastor ko, bisan mango na siya sa imo, kag imong huna-huna, kag pananaw, ang Diyos hindi nasa iyang pananaw. Sa Ginoo, pagalaman mo, mas maayon ang manota sa kalimutan.
natin kung anong ugali ng mga member nito. Wala ka sinabi. Hindi ko alam bakit lumabas sa bunganga ko ito. But this is just a warning from God, I believe. Alam niyo, ayaw ko magsalita pag hindi galing sa Diyos. Pag naramdaman ko napakalakas ng udyok ng Diyos, salitain mo ito, anak. Yes. Bakit? Ang sabi niya, wala na ang pagkakit ng pintuan. Bakit sabi niya, for thou hast a little strength. Gamay lang, gamay ang imong kusog. Ang buti pa yung chindi, ngayon inod gamay ang imong kusog. Binibangkin natin malilong, ang aton unod ay kusog. Hindi, kung kisama rin kusog ko daw, ang pinakamaayo sa lahat, nagaog sa spiritual, nag-usap! I-surrender ang atong kabuhi. Sige, gusto natin isubok atong kaugalingon. Gusto ka sa Ginoo. I-surrender natin. Okay, I will stand by. I will preaching here. I will preaching here. Amen. And this time, mga kaugalingon.